araw po ang aking ipinaabot muli sa ating lahat ng mga followers, lahat ng ating mga kasama. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating segment ng Buhay Pamilya. Napakabuti ng ating Panginoon, di po ba mga kaibigan, sapagkat binibigyan po tayo ng ganitong pagkakataon upang lalo nating mapalakas ang atin pong mga sambahayan. At tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong series ngayon pong linggong ito na may kinalaman sa paano magiging matatag ang bawat miyembro ng pamilya. Ito po yung building resilience. Ano po? At tinalakay po natin yung 7 C's of resilience. Ito nga po yung confidence, ano po, or competence. Binanggit ko po yan sa inyo ng nakaraan at ito po yung nangunguna sa atin. At ngayon pong araw na ito ay ang ating pag-uusapan ay tungkol doon sa competence. Malimit natin naririnig ito sa ating mga iba't ibang mga seminars marahil na paano natin napapatatag ang atin pong mga sambahayan sa pamagitan nitong factor na ito. Isa sa mga factors kung paano magiging matatag ang ating pamilya, walang iba kung hindi ang competence. Pag sinabi natin competence, review lamang po natin, ito po yung kakayahan po natin, na nauunawaan po natin ang sitwasyon sa bawat bahagi ng buhay natin at pagkatapos ito po ay nabibigyan po natin, alam natin kung paano dalhin ang lahat ng mga ito. At syempre, gusto ko lamang i-review sa inyo yung sinasabi dito na kapag ang competence po, ito po yung ating kakayahan, ito yung ating ability na atin pong mapangasiwaan ang mga sitwasyon sa buhay natin at hindi po ito nangangahulugan na kailangan nating mag-aral tayo sa formal schooling para makuha natin yung competence. Marami po na mga tao na hindi po sila nakatapos ng kanilang pag-aaral ngunit naging competent sila. Uulitin ko, ang competence ay ito po yung kakayahan, abilidad po natin na maunawaan natin lahat ng nangyayari. Alam niyo po ba, hindi pa tayo talaga totally nakaalis sa pandemya. So, we are to really teach our children to be competent. Yan, maunawaan natin itong factor na ito at talagang maituro po natin ito sa ating mga anak. Siyempre, unang-una po ay ang modeling. Ulitin ko po, ang competence ay ang kakayahan po na ito ay talagang ating malinang ang mga kakayahan natin na ito na ating abutin o ating mapangasiwaan ang mga pangyayari sa buhay natin. Okay, may mga ilan po na mga tanong, mga kaibigan na akin pong babanggatin sa inyo at ang kasagutan dito, ito po ang magbibigay sa atin ito po yung magsasabi sa atin kung talagang tayo po ay natuturuan natin ng competence ang atin pong mga anak. First question po, mga kaibigan, do I help my child focus on his strengths and build on them? Alam niyo po, mahirap naman talaga pong maging magulang. Marami tayong lalo na yung mga magulang, marami kayong mga anak, iba't iba po ang kanilang mga traits, ang kanilang mga personality, ang kanilang attitude. But ang question is, do I help my child focus on his strengths and build on them? Ayan. Napakahalaga po sa pagtuturo natin ng competence na atin pong bigyang pansin ang mga kalakasan ng atin pong mga anak. Kung meron kayong 5 anak, mga kaibigan, syempre, ang 5 anak na ito, bawat isa sa kanila merong mga kalakasan, merong mga weaknesses, but let us hindi naman natin i-overlook po yung mga weaknesses nila. Kung hindi, wag tayong masyadong mag-focus doon sa kanilang mga kahinaan. Kung hindi, tingnan po natin, pansinin po natin yung mga kalakasan ng ating mga anak. Hindi natin, minsan may mga magulang nagsasabing wala naman pong kalakasan yung mga anak ko. Talagang napakapasaway po ng aking anak. Mga kaibigan, gusto ko pong i-assure sa inyo na talagang ang atin pong mga anak ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga kakayahan. Tingnan natin yon, kung ano yung kanilang kakayahan. Maaari pong sila ay mahusay sa kanilang klase, okay, sa kanilang pag-aaral. Maaaring ang ating anak matulungin, magalang, mabait, mapagbigay, yung mga kalakasan niyang yon, doon po natin ito, yun po ang mas pansinin natin. Sabihin po natin talaga sa ating mga anak, let us express to our children yung kanilang mga magagandang katangian nila. Yan po, dahil ang sabi po, para ma-develop sa
sa kanila ang kanilang competence, yung talang kakayahan nila na maharap nila ang buhay, ay maunawaan nila yung kanilang mga kakayahan. Minsan yung mga anak natin hindi po nila hindi masyadong well-defined sa kanila yung mga kakayahan nila, unless meron talagang mga tao na mag-a-affirm sa kanila sa ating mga anak o sa ating asawa o sa miyembro ng ating pamilya ang kanilang mga kakayahan. So one way of developing and establishing or building competence sa atin pong mga anak at sa ating pamilya ay yung atin pong i-affirm yung kanilang mga kakayahan. Kung sila ay mahusay magluto, sila po ay palangiti, o kaya kung may mga bisita tayo sa bahay, sila yung nag-accommodate, very hospitable sila. Yun po mga kaibigan, atin pong sabihin sa ating mga anak, anak, ako natutuwa dahil tinulungan mo ako. Anak, talagang ikaw napapansin ko, ikaw ay mahusay sa ganitong bagay. So kapag nakita na-affirm talaga sa atin sa ating mga anak o sa ating membro ng family na sila ay mahusay sa ganoong area, mas paghuhusayin pa nila yon. Yun po yung competence, yung mas paghuhusayin pa nila yung kanilang gawain na yon. Another question po ay ito, do I notice what he does well or do I focus on his mistakes? Tinagot na natin yan kanina. Ano ba ang mas pinapansin natin o saan tayo masyadong yung attention natin? Ito ba ay doon sa kanilang mga pagkakamali o doon sa kanilang mas magandang ginawa? Well, talking of the mistakes of our children, hindi ibig sabihin po ay hindi na natin papansinin yung mga kamalian. Atin pa rin po yung bibigyan ng pansin, lalo't higit kung ating gustong disiplinahin ang anak natin, turuan po natin sila, but we can still apply positive parenting. Ano po ang ibig sabihin ng positive parenting? Kung paano natin kausapin ang anak natin, kung paano po natin siya i-correct. Okay? So, sawayin. Ayan po. Paano po yan? Ang mahaganda po yung pag sinabing positive parenting, tamang approach, tama pong lugar, tamang mga salita na atin pong sasambitin sa atin pong mga mahal sa buhay. Another question that we need to answer is, when I need to point out a mistake, am I clear and focused or do I communicate that I believe he always messes up? Yan, nakaka-relate tayo lahat dito mga kaibigan mga magulang unang-una po na kung may napansin tayo na pagkakamali ng ating mga anak, paano natin ito sinasabi sa kanya? Madalas o kaya ay mabilis, madali na talagang sabihin natin, ikaw na bata ka, hindi maganda ang ugali mo, ikaw ay pasaway, ito ay ganito, ikaw ay hindi nag-aayos ng iyong trabaho, mga ganon. Napakabilis ng mga magulang na magsambit ng ganito. Ngunit ang sabi po dito ay, we are to be clear and focused. Okay? Minsan ang mga magulang sabi, ikaw na bata ka, pasaway ka. That's a general term. That's parang ginudge mo na yung anak mo na hindi siya mabuting bata. Mag-focus lang tayo yung particular na kanyang pagkakamali. Halimbawa, anak, tayo ay pag kumakain tayo, madalas hindi ka namin nakakasabay. So, yun yung pagkakamali ng bata. Huwag natin kaagad na sabihin na ikaw na bata ka, ikaw ay napakapasaway. Okay? Pagka ganun po, nag-generalize na tayo. Ang mas mabuti ay be concise, be specific. I-focus natin ano yung pagkakamali ng anak natin. Yun na nga po yung sinabi ko sa inyo kanina na pwede nating sabihin, anak, madalas hindi ka namin nakakasama sa pagkain. Mas maganda anak na nakakasama ka namin sa pagkain para meron tayong bonding, para meron tayong kwentuhan dahil tayo ay madalas, halimbawa yung parents ay nagtatrabaho. Isa pa na pwede nating sabihin, anak, meron akong narinig na ikaw ay halimbawa ay nakipag-away kay ganito, o totoo ba yun anak? Let us clarify things. Ayan po. Ang sinasuggest po sa atin ay mag-focus tayo doon sa mistake ng ating anak o kaya
pwedeng asawa o pwedeng kaibigan, ano po, dahil ito po ay para sa lahat. Okay, another question that we need to answer. Do I help him recognize what he has going for himself? Tinutulungan po ba natin ang ating mga kapamilya, ang ating kaibigan, ang ating asawa, ang ating mga anak tungkol doon sa kanyang mga ginagawa? Tinutulungan po ba natin siya? Mahalaga po yan para ma-develop ang kanyang competence. Para talagang mapaghusay niya ang kanyang ginagawa, ay tulungan natin sila. Ano po? Lalo na ngayon na pandemic, talagang yung mga online learning ng ating mga anak, sila po ay abala, hindi nila alam kung maraming mga assignment, maraming mga requirements po sila. So, papaano natin, tinutulungan po ba natin sila o sasabihin na natin, ikaw ang tamad-tamad mo, ikaw hindi ka gumagawa ng assignment mo? Napakahirap naman po talaga ng assignment. I think all our parents can relate to this. So, mga kaibigan, akin pong sinasuggest sa ating mga magulang, unang-una na ating tulungan ang ating mga anak sa kanilang mga ginagawa. Ayan. Or papaano ba natin tutulungan sila? So let us offer our help. Anak, okay lang ba sa'yo? Gusto mo tulungan ka ng mami o tulungan ka ng daddy? Mga gano'n na mga sitwasyon. Wag namang tayo na yung gagawa para sa kanila. Ano po? Sapagkat hindi po magiging matututo talaga yung ating mga anak. So, another is, am I helping him build the social and stress reduction skills necessary to make him competent in the real world? Ayan, tinutulungan ba natin? Halimbawa, ang ating mga anak nag-aaral o kaya nagtatrabaho o anuman po ang activities ng ating mga anak para sila ay maging competent, para maging mahusay sila sa kanilang mga ginagawa po, ay tulungan pa rin talaga natin. We are in a family system, so ito po ang paraan para po talagang lalong maging mahusay ang ating pong mga anak. Tulungan po natin sila kung sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang work, kung sila po ay may problema. Alokin po natin ang tulong, o anak, anong maitutulong ni mami, anong maitutulong ni daddy, o sa asawa, ganun din po. So napakahalaga po yun, sapagkat ang ating pinag-uusapan na isang bahagi ng resilience para maging matatag ay yung tinatawag nating competence. Ayan, ano nga po ulit yung competence? Pagiging mahusay sa mga ginagawa po natin. So, kung halimbawa, meron kayong mga resources, o anak, basahin mo ito, may magandang resource ako dyan, material, meron ako magandang book, o kaya meron ako, anak, ibibigay sa iyo na magandang link na kung saan pwede mong puntahan, bisitahin para maging maayos ang iyong ginagawa. Kung ito ay mga research, lalo na ngayon, ang daming research work ng atin pong mga anak. Another is, do I communicate in a way that empowers my child to make his own decisions, or do I undermine his sense of competence by giving him information in ways he cannot grasp? Ito ay tukso sa mga magulang na ang ginagawa nila. I mean, hindi naman yung tukso na hindi maganda, kundi yung bang may tendency, yan. Ang isang tendency po sa mga magulang ay yung bang magsasuggest tayo ng gagawin ng ating mga anak na hindi naman po talaga yun yung kanilang interest, o kaya hindi naman po talaga yun ang nababagay sa kanilang pangangailangan, pero dahil nag-click tayo sa area na yon, gusto natin, sasabihin natin, anak, nag-click ako dito, ito talaga ang gawin mo. Ipagsisiksikan po natin yon. So, sa halip na maging competent ang ating mga anak, ay hindi po, sapagkat hindi naman nila interest yun, o kaya pwede naman din po yon, basta ma-encourage lang po natin sila. So, the word is encouragement or empowerment. Ayan. So, mga kaibigan, talagang napakaganda po ng ating pinag-uusapan tungkol dito sa salitang competence, pagiging mahusay ng ating anak, ng ating asawa, ng ating sarili po sa mga activities na ginagawa natin. Alam niyo po ba ito, malaking bahagi ng resilience, ng pagiging matatag. Sapagkat kung alam ko na ako ay mahusay sa gawaing ito,
pag dumating sa akin ang mga sitwasyon na hindi na talagang mahirap mayroon akong kakayahan sa tulong ng ating Panginoon na ito ay magawa. Lagi po nating tandaan, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga gawain, and He is the source of competence. Mga kaibigan, akin po kayo muling inaanyayahan bukas sa pagpapatuloy po ng atin pong pag-aaral tungkol sa building resilience sa atin pong sa ating pamilya, nang sa ganon maging mabunga, maging masaya, at maging kapaki-pakinabang, maging makahulugan ang ating pong mga gawain. At after all naman po, ang pamilya pa rin po natin ang nagse-celebrate sa panahon ng ating mga anak o sino mang miyembro ng pamilya ay maging competent. Maraming salamat po.